Ayan, dahil nalalapit na po ang eleksyon ngayon, at alam nyo naman ang usapin tungkol dyan sa West Philippine Sea, alam nyo rin kung ano ang ginagawa ng pambubuli sa atin ng China. Pero, itong mga pro-China na mga politiko, mga kababayan, ay wala pa rin pong mga statement para kundinahin itong China sa kanilang ginagawa dito sa Pilipinas. Ngayon, dahil panahon na ng eleksyon, mga kababayan, kilala natin kung sino yung mga pro-China. Etong si Commodore J. Tariela, galit na galit mga kababayan, at may panawagan sa mga kababayan natin na mga botante ngayong panahon ng eleksyon. Galit na galit ito sa mga politikong pro-China, mga kababayan. Ito po ang sinabi ni Commodore J. Tariela. Rendering a square inch of our territory to any foreign power. Huwag na tayong magboto ng mga kandidato na pro-China at susuporta at hindi susuporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. It will be very difficult for the AFP and for the Coast Guard, for DFAR and other government agencies to support our annual budget. Kung ang ilalagay natin sa Kongreso ay ang mga miyembro ng Kongreso at Senado na never really cared about our fight in the West Philippine Sea. So, Ayan. Mga kababayan, maliwanag po ang panawagan ni Commodore J. Tariela. Panahon po ng politika ngayon, panahon po midterm election. Mahirap pong magtrabaho kung yung mga nasa Kongreso, nasa Senado. Pag sinabi kasing Kongreso, yan ay upper chamber at lower chamber, di ba? Sa makatuwid mga ka-GPnatics, mahirap kumilos kung itong mga taong ito ay kalaban natin. Kumbaga, tayo are in favor of modernization, di ba? Tayo, mga kababayan, yung mga gamit natin, gusto natin na magkaroon tayo ng mga kagamitan ng pandagat na kahit papano may panlaban din natin. Hindi naman makikipaglaban. Kumbaga parang itong mga ito, in case of emergency, meron tayong may harap dun sa mga kalaban. Pero kung hindi ito isusuportahan ng mga senador, diba, ng mga congressmen, dahil sila ay pro-China, ay mahirap kumilos. Mahirap na kumbaga ipagtanggol ang bayan natin kapag mismong kababayan natin, mga senador, mga congressman, ang nakaupo dyan ay pro-China. Dahil lahat ng gagawin ng armed forces ng Philippine Coast Guard ay haharangin nila, mga kababayan. Mahirap kumilos. Kumbaga, syempre, kahit sabihin natin na ito, mga commodore, mga kapitan, mga matataas na sa pwesto dyan sa sa Philippine Coast Guard. Pero mga kababayan, mas mataas pa rin ang mga senador kung hindi sila bibigyan ng budget, kung hindi sila bibigyan ng sapat na pera o budget na nga, GP. 'Di ba? Hindi sila susuportahan sa modernization program. Mga kababayan, ano ang mangyayari sa atin? 'Di ba? Kakawawain at kakawawain lang tayo ng mga bully na kagaya po ng China. So bakit natin iboboto yung mga senador na hindi man lang kumakampi sa layunin natin? Na hindi man lang tayo kayang ipaglaban? Bakit natin iboboto yung mga taong traidor sa bayang Pilipinas, mga kababayan, sa bayang Maharlika? 'Di ba? Di wag natin iboto para hindi na sila mabigyan ng pagkakataon. Maliwanag ang panawagan ni Commodore J. Tariela. At kilala natin kung sino yung mga tao na yan. Mga kababayan, number 1 ang mga tao ng PDP laban. Diba? Jane Wanson, Boss GP, tanong ko lang kung totoo bang may si Manang Aimee at PR. Hindi ko po alam, ha? Wala po akong alam dyan. hindi ko po alam yan. Diba? Ulitin ko lang yung pahayag ni J. Tariela. Rendering a square inch of our territory to any foreign power. Huwag na tayong magboto ng mga kandidato na pro-China
at susuporta at hindi susuporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Tama po kayo, Elisa Bueno. Baka nga mag-spy pa yan. Baka yung mga senador na yan or congressman, sabihin natin, sila pa yung magbigay ng mga information doon sa China. Hoy, JP, bakit mo naman nasabi yan? Alalahanin nyo po, nung panahon po ni Digong, mga kababayan, dumami po ang Chekwa dito sa Pilipinas. Nagkaroon ng pogo. Diyan sa tawag dito, diyan sa Philippine Coast Guard, meron din mga nakapasok sa auxiliary forces. 'Di ba? 37 na mga Chinese, mga kababayan, na matataas din ang posisyon. Na kung tutusin, hindi po pwede 'yon. At paano nakalusot? 'Di ba? Kasi kung may mga Chinese diyan, ginawa mo pang mga opisyal, anong gagawin yan diyan? Siyempre, Chinese yan. Mga kababayan, hindi naman pwedeng Chinese yan ang loyalty niyan sa Pilipinas. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Maaring sabi, "Oy, GP, meron namang mga mga Chinese na ang loyalty dito Meron, tama 'yon. Pero pag ikaw sa ganyang usapin, mga kababayan, hindi yan yung mga talagang nakatira dito na parang Pilipino na. 'Di ba? Magkaiba 'yon. Biruin mo, inilagay mo sa sandatahan, nilagay mo doon sa operation. 'Di ba? Alam nyo naman ang tension between China and Philippines. Oh. Tapos ilalagay mo sa mataas na posisyon diyan sa Philippine Coast Guard. Kaya nga Philippine Coast Guard. Bakit ilalagay mo ang Chinese? 'Di ba? Mga kababayan, think about it. 'Di ba? Philippine Coast Guard. Hindi naman tinawag yan na Chinese Coast Guard eh. Bakit mo lalagyan ng 37 high-ranking officials sa auxiliary force? Tama ba? Basta mayroong force yon, mga kababayan. Isa sa mga pwesto na talagang masasabi natin na alam nila yung mga position, alam din nila yung mga plano. Di ba? Siyempre, anong sasabihin yan? Anong gagawin ng mga yan? Baka sila yung nagbabato ng mga informasyon doon sa China. Kaya magugulat na lang tayo pag tayo nagkakaroon ng Rory mission, tapos may mga karga, nalalaman kaagad ng China. O sino ngayon ang nagbibigay ng impormasyon? Di ba kung mag-iisip ka, may tao na mayroong tao na nagsusumbong, may tao na nagbibigay or nagtatapon ng impormasyon, bakit nila nalalaman? At tanong, sino yung mga nagpapasok dyan? Panahon yan ni Digong, mga kababayan. Diba? Oh, ito pa. Bakit mo iboboto yung mga tao? Alam nyo naman yung nangyari dyan, na itong sila Digong nung panahon nila, may mga, yung kinaso sa kanila ni Senator Trillanes, diba? Bumili sila ng kagamitang pandagat. Ang presyo ay pang brand new. Tapos ngayon, nung dumating sa atin, mga kababayan, substandard na, refurbished pa. Substandard na, refurbished pa. So, yung presyo na pang brand new, hindi masusunod yun. Kasi substandard, refurbished, mas mababang halaga. Ngayon na ipapasok na dito at merong kumontra na isang opisyal, tinanggal ni Digong. Mga kababayan, tinanggal nila sa pwesto. 'Di ba? Maliwanag doon na may pagtatraidor na ginagawa itong mga pro-China na mga ito. Tapos, iboboto pa natin? Kaya tama yung panawagan ni Commodore J. Tariela. Huwag natin suportahan, huwag natin iboto yung mga tao na kontra sa modernization ng armed forces, mga kababayan. Ganon din ng mga kababayan natin dyan sa West Philippine Sea. Yung mga kababayan natin na talagang nagbabantay para itong mga Chinese na to, diba? Hindi nila matuluyan na makuha or masawata o sabihin natin madumi na yang dyan sa West Philippine Sea.
Philippine Coast Guard. It will be very difficult for the AFP and for the Coast Guard, for DFAR, and other government agencies to support our annual budget. Kung ang ilalagay natin sa Kongreso ay ang mga miyembro ng Kongreso at Senado na never really cared about our fight in the West Philippine Sea. So, Yan, yun ang mahirap, di ba? Ilalagay mo sa Senado, sa Kongreso, hindi naman tayo sinusuportahan tungkol sa paglaban dyan sa West Philippine Sea. Diba? Anak ng tinapa, mga kababayan. Ilalapag mo dyan yung PDP. Sa susunod, sabi ko, hindi na tayo ang may-ari ng Pilipinas. Baka pati apelyado natin, pinagpapalitan na rin. Tapos ang trabaho natin, utos-utosan, tagahugas na lang ng puwet. Baka mamaya, mas hindi pa tagahugas ng puwet. Trabahador para sa kanila na. Diba? Ma'am Gloria Sherbert, Guten Abend, Sir GP watching from Germany. Sabi ni Ma'am Leticia Fernando, hindi nga sila sumusuporta sa pamahalaan. Maka-China pa sila, tapos kung magka-problema ang bansa, especially sa WPS, diretsahan nilang sinisisi si Apo BBM. But disisihin si Dig, siya nagpabaya noon. Correct. Diba? Sabi ni Mamona Nases, direktahang kumanda, ang sakit nun. Hindi, ganyan talaga si Commodore Tariela. Ilang beses na namin to nakausap ng one-on-one interview. Ganyan talaga siya magsalita, mga kababayan. Talagang diretsahan. Hindi uso dito yung papetiks-petiks. Hindi uso dito kay Jay Tariela na magsi-sugarcoat. Hindi sa kanya uso yon. Basta sasabihin niya kung ano yung nakikita niya. At tayo namang lahat, mga Pilipino, alam natin kung ano ang nangyayari. Alam natin kung sino yung mga taong hindi sumusuporta, 'di ba? At alam natin yung mga tao na pro-China. Wag po natin hayaan na sila ay makapwesto dahil kung gusto natin, ito lang ang tanong ko ito lang masasabi ko, kung gusto po natin umangat ang bansang Pilipinas, mga kababayan, at mapunta muli tayo sa tuktok ng tagumpay. Wag natin hayaan yung mga tao na pipigil po sa pag-unlad ng bansang Pilipinas na atin pong mahal, na atin pong tinitirhan, na atin pong ipinaglalaban simula pa noon. Diba? Sabi ni Jaya, kung kailan tumanda si Amy saka pa nagkasayad mula makilala niya si Digong at Sarah. Memoraya din at correct GP. Eliza Buena, si Robin Padilla, Maring Spayan, Bong Revilla, Jinggoy, Tolentino, Alan Cayetano, almost lahat sila. Dati ang yayabang, ano ito? Alapang lumalaban ang tatapang na kumilos si PBBM. Sobrang bait. Saludo po ako dito. Kaya... Sabi ni Missy Mercy, tagahugas ako ng puwet pero may sahod. Di mabait talaga itong si Commodore Tariela. Totoong tao, mga kababayan. Masarap pati itong kausap. Bakit? Mahilig din ito magpatawa. Talagang siya. Makukot din yung attention mo. At saka matalinong tao. Hindi ito kagaya ni Robin Padilla. Alam mong may pinag-aralan. Alam mong talagang maraming tinapos, mga kababayan. Nag-aaral ito ng mga batas tungkol po dyan sa batas pandagat. Diba? Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-GP Natics, at magkita-kita po tayo bukas ng umaga. Sure ball yan, magla-live ako ha. It's either sa HOR or dito lang sa bahay. Depende kung ano po yung magiging sitwasyon bukas. Okay? Thank you so much once again. Maraming salamat po. I love you all.